Alam mo kung bakit maraming babae ang hindi makalimot sa lalaking kalmado? Hindi dahil siya yung pinakapogi, hindi dahil siya yung pinakamayaman, at kadalasan, hindi rin dahil siya yung pinakasweet, kundi dahil may kakaibang presence ang lalaking hindi madaling matinag, habang karamihan ng lalaki sobrang reactive. Konting scene zone, praning agad. Konting cold treatment, habol agad. Konting problema, nawawala agad composure. Yung lalaking tunay na kalmado. Iba. Hindi siya maingay para mapansin. Hindi siya nagyayabang para magmukhang mataas. Hindi siya pilit nagpapaka-alpha. Pero pag pumasok siya sa kwarto, ramdam mo. At ito ang hindi naiintindihan ng maraming lalaki. Ang mga babae. Emotionally sensitive sila sa energy ng lalaki. Hindi lang sa salita, hindi lang sa looks, hindi lang sa pera. Nararamdaman nila kung ang lalaki ba ay emotionally weak, insecure, needy, o grounded at kontrolado ang sarili. At sa mundo ngayon kung saan karamihan naghahabol ng validation, ang lalaking tahimik pero confident, sobrang rare, kaya nakaka-addict siya. Sa video na to, pag-uusapan natin, bakit attracted ang mga babae sa calm masculine men, bakit mas powerful ang emotional control kaysa pagiging loud at dominant, din paano nagiging magnetic ang isang lalaking hindi needy, at paano mo mabubuild yung klaseng masculine presence na automatic na re-respeto ng tao. At hindi ito tungkol sa pagiging toxic alpha male. Hindi rin ito tungkol sa manipulation. Ito ay tungkol sa pagiging emotionally solid na lalaki. Kasi sa totoo lang, ang tunay na masculine energy, hindi kailangang ipilit, tahimik lang siya, pero mabigat ang dating. Part 1. Bakit nakaka-attract ang kalmadong lalaki? May isang bagay na hindi masyadong pinag-uusapan tungkol sa attraction. At ito yun. People are attracted to emotional stability. Hindi lang babae, kahit tao in general. Isipin mo, kapag may lalaking sobrang emotional sa maliit na bagay, madaling magalit, madaling magselos, madaling maapektuhan, anong nararamdaman mo? Parang unstable. Parang kailangan lagi siyang i-manage emotionally. Nakakapagod. Ngayon compare mo sa lalaking kahit stressful ang situation. Compose pa rin. Hindi siya nagwawala. Hindi siya nagmamakaawa. Hindi siya nagbe-breakdown sa harap ng lahat. May calmness siya. At ang calmness na yan, subconsciously nagbibigay ng feeling ng safety. At ito ang hindi naiintindihan ng karamihan. Ang feminine energy naturally attracted sa masculine structure. At ang masculine structure, hindi lang muscles o malalim na boses. Isa sa pinakamalaking sign ng masculinity ay emotional control. Yung tipong, hindi ko kailangang sumabog para patunayan na malakas ako. Kasi ang lalaking kontrolado ang emotions niya, ibig sabihin kaya niyang kontrolin ang sarili niya. At ang taong may control sa sarili, powerful yan. Practical example, may dalawang lalaki. Yung una, pag di na-replyan ng 2 hours, may iba ka na ba? Bakit di ka nagre-reply? Galit ka ba sa akin? Yung pangalawa, busy rin sa sariling buhay. Hindi siya paranoid. Hindi siya umiikot buong mundo sa atensyon ng babae. Sino sa tingin mo mas attractive? Yung una kasi emotionally dependent. Yung pangalawa may sariling mundo. At ang lalaki na may sariling direction sa buhay, sobrang attractive naturally. Hindi dahil bad boy siya, kundi dahil hindi siya desperate. At tandaan mo to, desperation kills attraction, habang calmness creates mystery, confidence and emotional safety. Part 2. Ang problema sa mga lalaking sobrang reactive. Maraming lalaki akala nila masculinity means pagiging dominant, maangas o controlling. Pero minsan ang totoo, yung sobrang reactive na lalaki. Siya pa yung emotionally weak. Isipin mo, konting disrespect, galit agad. Konting disagreement, sigaw agad. Konting insecurity, selos agad. Parang wala siyang emotional breaks. At ang irony, mas lalong nawawala respect ng babae sa ganong lalaki. Kasi ang tunay na strength, hindi yung kaya mong manakit o sumigaw. Ang tunay na strength, yung kaya mong magstay calm kahit may pressure. Parang lion. Hindi yan tahol ng tahol tulad ng aso. Tahimik lang yan. Pero alam mong dangerous pag kailangan. Ganon din ang masculine presence. Hindi siya laging naghahanap ng away. Hindi siya kailangan manakot kasi secure siya sa sarili niya. Practical example ulit. Imagine na nasa argument kayo, yung isang lalaki, fine. Bahala ka, umalis ka. Emotionally explosive. Yung isang lalaki, okay, naiintindihan kita.
Pag pareho na tayong kalmado, pag-usapan natin. Sino mukhang mas mature? Sino mukhang mas may control? At eto pa, kapag reactive ang lalaki, ipinapakita niya na ibang tao ang may control sa emotions niya. Ibig sabihin, madaling manipulahin. Pero ang calm masculine man, hindi ibig sabihin wala siyang emotions. Meron. Pero hindi siya alipin ng emotions niya. At malaking difference yun. Kasi maraming lalaki ngayon, controlled by ego, controlled by lust, controlled by insecurity, controlled by validation. Kaya sila madaling madrain emotionally. Habang yung lalaking grounded, hindi kailangan manalo sa lahat ng argument. Hindi kailangan laging tama. Hindi kailangan ng attention para maramdaman na valuable siya. Sobrang lakas ng energy na yon. Part 3. Bakit hindi needy ang mga masculine men? Isa sa pinakamabilis makasira ng attraction, neediness. At hindi lang ito sa relationships. Kahit sa friendship, kahit sa trabaho, kahit saan. Kasi ang needy energy parang nagsasabing, please validate me. Please piliin mo ko. Please wag mo kong iwan. At kahit hindi sabihin verbally, nararamdaman yan. Kaya minsan may lalaki na mabait naman, mahalaga naman, pero bakit parang nawawala ng attraction yung babae? Dahil sobra na siyang centered sa babae. Wala ng sariling mission, wala ng sariling buhay, wala ng sariling identity. At ito ang dangerous. Kapag ginawa mong sentro ng mundo mo ang isang tao, eventually mawawala respeto nila sa'yo. Bakit? Kasi nawawala individuality mo. Tandaan mo to. A masculine man loves deeply, but he never abandons himself. Malaking difference yan. Pwede kang caring without being clingy. Pwede kang sweet without losing your masculinity. Pwede kang loyal without worshipping someone. Practical example. May lalaking every minute update. Kumain ka na? Asan ka? Sino kasama mo? Miss mo ba ako? Sa umpisa cute. Pero pag sobra, nakakasakal. Ngayon compare mo sa lalaking may sariling goals, may sariling priorities, may sariling discipline, at hindi umiikot sa validation ng ibang tao. Mas attractive siya kasi may abundance energy. Parang sinasabi niya subconsciously, kompleto ako kahit wala kang validation. At ironically, yun yung mas nakakakuha ng attraction. Dahil confidence is attractive. Hindi yung fake confidence na maingay, kundi yung tahimik na confidence. Part 4. Ang tunay na kahulugan ng masculinity. Sa social media ngayon, sobrang distorted na ng masculinity. Akala ng iba, pag maraming babae, masculine, case, escausiste, pag mayabang, masculine, pag dominante, masculine, pag walang emosyon, masculine, pero hindi yan tunay na masculinity. Ang tunay na masculine energy, disciplined, grounded, protective, emotionally stable, tayo may direksyon sa buhay at higit sa lahat, reliable. Yung tipo ng lalaki na kahit magulo paligid, hindi nawawala composure. Yung kaya mag-lead hindi dahil controlling siya, kundi dahil trusted siya. At alam mo bakit attractive yan? Kasi maraming tao emotionally chaotic. Maraming tao walang direction, walang control sa sarili, walang consistency. Kaya pag may lalaking stable, sobrang magnetic. Parang anchor sa gitna ng bagyo. Practical example. Kapag may financial problem, yung isang lalaki panic agad, patay na tayo. Wala na, finish na. Yung masculine man, okay, mahirap situation natin ngayon pero gagawa tayo paraan. Parehong stressed. Pero magkaiba ng response. At dun pumapasok ang leadership. Hindi perfect ang masculine man. Hindi robot. Pero kahit pressured, kaya pa rin mag-isip ng maayos. At malaking bagay yon sa attraction. Kasi subconsciously, people trust calm leadership. Part 5. Bakit mas nakaka-addict ang tahimik na confidence? Ang insecurity, maingay. Pero ang tunay na confidence, tahimik. Yung insecure na lalaki, laging flex, laging nagpapakitang gilas, laging naghahanap approval. Taos king kangtyon kasway nas mastis. Laging gusto siyang pansinin. Pero yung tunay na confident, hindi niya kailangan patunayan sarili niya every minute kasi secure siya. At ang security sa sarili, sobrang rare ngayon. Practical example. May lalaking lagi post ng post para magpapansin sa specific girl. May isa namang tahimik lang, focused sa buhay, pero pag nagsalita, may substance. Sino mas intriguing?
Usually yung tahimik. Bakit? Kasi mystery creates attraction. Kapag hindi ka emotionally all over the place, mas nagiging composed ang energy mo at ang composed energy, calming. Kaya nga minsan, may lalaki na hindi naman pinakapogi pero sobrang attractive pa rin. Presence, energy, confidence, at hindi yan nabibili. Nabibuild yan through self-respect, experience, discipline, emotional maturity. Tiyas pain na natutunan mong i-handle kasi ang lalaking dumaan sa maraming struggle pero hindi naging bitter. Yan yung may lalim at ramdam yan ng tao. Part 6. Paano maging kalmado at masculine sa tunay na buhay? Ngayon ang tanong, paano ba ma-build yung ganitong klase ng presence? Una, ayusin mo relationship mo sa sarili mo kasi maraming lalaki hindi naman talaga in love sa babae. Addicted lang sila sa validation. Pag nireplyan, masaya. Pag hindi, sira buong araw. Ibig sabihin, dependent ka emotionally. At habang dependent ka sa external validation, magiging unstable ka, kaya kailangan mong magkaroon ng sariling buhay. Gym, career, skills, purpose, discipline. Kasi ang lalaki na walang mission, madaling ma-obsess sa babae. Pangalawa, matutong kontrolin emotions mo, hindi suppress. Control, magkaiba yun. Hindi porket galit ka, kailangan mo agad mag-react. Minsan strongest move ay silence. Minsan strongest move ay walking away peacefully. Minsan strongest move ay hindi pumatol. At habang tumatanda ka, marirealize mo, peace is power. Pangatlo, stop chasing validation. Hindi mo kailangan approval ng lahat. Hindi mo kailangan magmukhang cool every second. Kasi ang taong secure, hindi performer, natural lang siya. Pang-apat, build competence. Confidence comes from competence. Kapag marunong ka sa ginagawa mo, naturally magiging calm ka. Kaya nga maraming lalaki insecure. Kasi deep inside alam, nilang wala silang control sa sariling buhay. Pero pag discipline ka, nagwa-workout, marunong humawak ng pera, tanasiw kang sound, marunong makipag-communicate, may direction, iba aura mo, at hindi mo kailangan pilitin. Automatic lumalabas. Part 7. Ang pinakamalaking secret ng masculine men. Ito yung bagay na bihirang maintindihan ng maraming lalaki. The strongest men are usually the calmest men. Hindi sila madaling matrigger. Hindi sila laging nakikipag-compete. Hindi sila uhaw sa attention. Kasi wala silang kailangang patunayan. At ang lalaki na walang kailangang patunayan, sobrang dangerous in a good way. Kasi grounded siya. At eto pa, kapag secure ka sa sarili mo, mas nagiging genuine ka. Hindi ka nagmamanipulate para lang magustuhan. Hindi ka nagpe-pretend para tanggapin. Hindi ka nagiging fake alpha. At ironically, mas dun ka nagiging attractive. Kasi people can feel authenticity. At alam mo ano pinaka-masculine sa lahat? Yung lalaking may kakayahang maging mabait, pero hindi mahina. Calm pero hindi passive. Confident, pero hindi arrogant. Strong, pero may control. Yan ang balance. At yung balance na yan, sobrang bihira ngayon. Sa dulo ng lahat, hindi naman talaga hinahanap ng babae yung pinakamaingay na lalaki. Hindi rin yung pinaka-flashy. Madalas, yung lalaking nagbibigay ng feeling ng emotional safety, stability, at confidence without trying too hard. Yung lalaking may control sa sarili. Kaya kung gusto mong maging mas masculine, hindi mo kailangang maging toxic. Hindi mo kailangang magpanggap na cold. Hindi mo kailangang maging alpha sa social media. Ayusin mo lang sarili mo. Build discipline. Build emotional control. Build purpose. Build self-respect. Kasi ang tunay na masculine energy, hindi pinipilit. Nararamdaman yan. At tandaan mo to, ang lalaking kayang kontrolin ang sarili niya. Hindi lang attractive, powerful siya. Kung nagustuhan mo tong klase ng content tungkol sa masculinity, emotional strength, attraction, stoicism, at self-improvement, subscribe ka lang at samahan mo ko sa mga susunod nating usapan. Kasi sa panahon ngayon, napakaraming lalaki ang physically adult pero emotionally lost at baka oras na para maging isa ka sa kakaunting lalaking tunay na grounded, calm at respected.